Ako, 2026 na. Ilang araw na lang, 2026 na. Parang kailan lang nung pagsalubong ko ng year 2025, abay napakasaya. Isa yun sa mga moments na masayang pagdiriwang ng New Year na aking naranasan. Pero ang naging takbo ng 2025 sa akin ay talaga pong napaka-excruciating. Ewan ko kung tama yung word na ginamit ko, pero napaka-painful ho ng dinanas ko nitong nakalipas na 12 buwan. Nandiyan siyempre yung health problems ng anak ko, nandiyan siyempre yung relational problems, at meron din pa akong isang anak na inayos ko ang kanyang problema. Ilang araw na lang, 2026 na. Maalala ko, pagsalubong ko na itong year 2025, isa po yun sa mga pinakasaya. Ilang araw na lang, New Year 2026 na. 2025, pagsalubong ng New Year, isa po yun sa mga pinakamasayang moments na naalala ko sa pagdiriwang ng pagpasok ng taon. Expecting, hoping na magiging maganda ang 2025 ko. Pero taliwas sa aking inaasahan, naging very challenging yung year ng 2025 at nagdulot po sa akin ng matinding consumption, matinding hinagpis, emotional overload, anxiety, frequent stressful moments, at dumating na po sa punto na itong December lamang, nakakaramdam na po ako ng kirot sa aking dibdib. Hindi pa po naman ako nagpapa-check up, pero wala pa rin po akong balak magpa-check up sa lalong madaling panahon. Pagpapaliban ko na po muna yan. Dahil hindi naman po sa takot ako sa doktor, pero alam nyo minsan pag nasimulan na, tuloy-tuloy na. No? So papaubaya ko na lang muna yan sa konsepto ng Flow-Citism. Doon lang po ako sa vibration, sa frequency, doon sa aking nararamdaman, at kung ano po at saan ako dali ng agos, ay doon po muna ako. Sa ngayon, i-apply ko po yung konsepto ng harm reduction. Hindi lamang po sa paggamit ng vape. Ang paggamit ng vape ay isang form of harm reduction sa tobacco consumption. Madalas ko po sinasabi, mas mapaminsala ang paninigarilyo. Kaya para mabawasan, maibsan ang panganib, vape po ang aking nire-recommenda. Paggamit ng vaporized nicotine products tulad ng heated tobacco at yung nicotine pouch. Sa kalagayan ko ngayon, i-apply ko rin po yung harm reduction. Sa paanong paraan? Para sa akin napapanahon na para hanapin ko ang katahimikan. May edad na rin po ako. Naalala ko nga yung nanay ko noon dahil marami akong anak. At sabi niya, gusto niya ng katahimikan. Hindi sa umaatras siya, hindi sa tumatakas siya, kundi gusto niyang yung kanyang nalalabing buhay ay maging matahimik. Pero hindi ko naintindihan yun Ngayon ko na lang po ito naiintindihan. So, ang pinaplano ko, siguro nasabi ko na sa inyo yung aking dating plano na magtatayo ako ng street food
street food cart, pero hindi ho natuloy. Pero eto ngayon, ang aking binibigyan ng mabigat na konsiderasyon ang mamuhay sa countryside. Nasa siyudad ho ako eh. Urban ang setting ng aking kinalalagyan. Para matahimik, medyo bumagal ang takbo ng pacing ng oras, doon muna ho ako sa countryside. At samahan niyo po ako sa aking journey papunta po dyan sa countryside at paghahanap. Marami pong mga dapat pang isaalang-alang dahil kakayanin ko kaya. No? At kailangan ko bang maghanap ng bahay kubo o maghanap ng bahay na sa kabisera, sa poblasyon na may kapitbahay at mamuhay ng mag-isa. Although ang bahay na aking tutuluyan ay konkreto. Gayunpaman, ang yung mga bagay na aking titignan, siyempre yung maaliwalas ba yung lugar, makapagdudulot kaya yan ng refuge, recluse sa akin kapag yan ay aking upahan at mamuhay hanggang sa makayanan doon sa lugar na yan. Marami pong dumaan at kailangan ko pong magpahilom ng sugat sa damdamin. Kaya ito lang po masasabi ko sa pagpasok ng 2026. Akin pong sisikaping i-document yung bawat hakbang ng aking paghahanap kung saan ako makakahanap ng mapayapang lugar at makapag-reflect, makapag-isip ng malalim, ma-assess ko rin yung aking lagay ng emosyon at maibsan yung mga sakit ng damdamin na akin pong kinaharap o hinarap nitong 2025. Buti na lang ho talaga nakasurvive ako doon po sa unos na akin pong nasagupa. And kung hindi ko po ito gagawin, marahil baka sa 2026 manghina na yung aking katawan at mismo ang katawan ko na ang susuko ng walang kalaban-laban. Hindi naman po siguro ito pagtakas o pag-atras sa aking kinakaharap, kundi paraan para maibsan ho yung mga panganib na akin pong nai-encounter sa kasalukuyang setup ng aking pamumuhay. Kaya samahan po ninyo ko sa akin pong journey na tungo sa pagiging mapayapa at makaiwas doon po sa mga bagay na hindi ko na po dapat talaga problemahin. Yan lamang po ang aking mensahe sa inyo, sa aking mga kaibigan, lalo na po sa mga taga-subaybay na patuloy na nagpapakita ho ng kanilang, nagpapahatid ho ng kanilang concern. Napapano na raw ba si Ka Anton? Bakit hindi na siya nagpapalabas ng video? Ayan po, dito po sa video ito ay marahil nabigyan ko na po kayo ng bird's eye view. Sapat na perspektiba kung bakit po ako ay nanahimik nitong nakaraang 2025. Muli manigong bagong taon sa inyong lahat at God bless us all.